上，我心向往。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好借由杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大片的顽疾。我们俗人本想一步一步稳，我们俗人从未想挣扎不分，我们俗人狗兰亭剧院舞者，可中间满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理图样。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。这是一趟去了随意，我的期盼这是结局，当我入局，是我失去，等你后悔那也是何必？好多谎言，好多狂骗，没珍惜我的手眼里，越来越死生处在劫难与不一落就定。Huwag matakot sa mga gabay. Mga gabay ng gabi? Ibaba mo yan. Umayos ka. Ikaw ba si Shu Qian? Magsalita ka. Oo, ako nga si Shu Qian. Kung ganun, sumama ka sa amin. Sandali po. Saan niyo ako dadalhin? Wala akong ginawang masama. Huwag gumawa ng kasamaan sa gabi. Sa umaga, huwag matakot sa gabay. Ay, uy! Teka! Wag! Bakit may naamoy akong sunog? Ako ba yun? Amoyin mo nga. Naamoy mo? Tila ganun nga po. Paamoy sa'yo? Mag-aamoy tayong dalawa. Ihanda mo ng paliguan. Maliligo ako mamaya. Sige po. Pagbati po, aking ina. Magulo kang sumulat. Hindi maintindihan. Tinitiyak kong hindi ka nagsanay nitong nakaraang araw. Aking ina, hindi yan ang totoong balangkas. Binati ako ng guro ko sa takdang aralin ko nung isang araw. Tingnan mo nga yung itsura mo, napakarumi. Hindi ka aya-aya. Alam niyo, ina, ganito ang aking itsura dahil nagsaliksik ako ron sa kawanihan ng dalubdalaan. At nagawa kong lumikha ng huwad na pilak. Pinuri ako ng mga manggagaway at sabi nila higit ako matalino kay Wai Ching. Maupo ka. Lin-An, umabot na sa palasyo ang pagsabog sa kawanihan ng dalubdalaan. Malalaman na ng mga mamamayan ang tungkol dun bukas. Kaya kukutsain ng lahat ang kapatid na babae ng prinsipeng tagapagmana dahil mahina ito kumpara kay Wai Ching. Mapapahiya rin ang silangang palasyo. Huwag kayong mag-alala, ina. Hindi ko yun sinasadya. Pangako ko, pagbubutihin ko upang lampasan si Wai Ching. Hindi ko rin ipapahiya si kuya. Ang pangalawang prinsipe, mahina siya sa kaalaman at pakikipaglaban. Subalit maganda ang tingin sa kanya ng kamahalan dahil sa kapatid niyang si Wai Ching. Ang tagapagmana naman mahusay sa lahat ng bagay. Kinahuhumalingan ka niya, kaya huwag kang gagawa ng anumang maaaring tumungi sa dangal niya. Prinsesa, ihanda ko ng paliguan nyo. Prinsesa, may mga pasa kayo. Tatawagin ko lang ang manggagamot. Sir, magpapasalamat talaga ako kung sasabihin niyo sa akin kung ano nangyayari. May parusa sa tatanggap ng suhol. 50 beses na hagupit kapag 10 tael.
kapag 50 naman, pagpapalayas. At kamatayan naman, kapag 100. Kailangan nating sundin ang patakaran. Ang totoo niyan, ginagawa ko lang ang inuutos sa akin. Wala talaga akong alam sa mga impormasyon. Ngunit dahil mabuti kang tao, hayaan mo akong payuhan kita. Pagdating natin doon sa yaman, magsalita ka lang kung kailangan. Kung hindi, wag na. Dito na tayo. Ang yaman ng mga gabay ng gabi. Sige na. Ano pang hinihintay mo? Nagkita tayong muli. Pinunong yang yan? Maupo ka. Tagal natin di nakita. Chanro, magtrabaho ka na. Tampalasan. Sabi na wag mo akong tawagin ng ganun. Tamang-tama. Masusubukan ang ginawa kong pagpapahirap sa'yo. Makinig ka sa amin. Sagutin mo ang lahat ng tanong. Kapag nagsinungaling ka, pahihirapan ka namin. Opo. Shuchian, ang dating ministrong si Joe ba ang utak sa pandaraya sa buwis? Yan ang narinig ko kay Binibining Tsaiwei ng Kawanihan. Kung ganun, alam mong hinahanap ka ni Jolie. Tama ka. Kaya naman inunahan mo na sila upang maiwasan ang gulo. Dinukot mong anak ni Maharlikang Weibo at sinisiyon sa kanya sa pagtatangkang siraan ang angka ng Joe. Hindi kita maintindihan. Anong sinasabi mo? Noong mga oras na dinukot ang anak niya, wala ka naman dito sa yaman. Saan ka nagtungo nun? Nasa dulaan, nakinig ako ng mga awit. Kahit nagpahinga ako, wala pa rin kinalaman yun dun sa kaso. Paanong nasa talaan ng paglalakbay? Nakasulat sa talaan ng yaman na umalis ka at nagtungo ka sa loob ng lungsod. Wala akong kasalanan. Hindi ako nagtungo sa loob ng lungsod o nagsulat sa anumang talaan ng paglalakbay. Hindi kaya nagkakamali ka, Binibini? Umupa ako ng ibang magsusulat sa lag ng travel record bago ko pumasok. Bubudulin mo pa ako. Masyado ka pang bata. Chanro, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi sapat ang panlalansi mo kapag matalino ang taong iyong kaharap. Sa katunayan, kung hindi kami nakakuha ng mga katibayan, maaaring napaniwala mo na kami sa mga isinagot mo sa amin ngayon lang. Noong 10 araw ng 3 buwan, nasundan ka mula sa yunlo ng isang mukhang taga-angka ng Joe. Kinalaban namin ang mga manlilingo nung gabing yun. Kinabukasan nun, dinala ni Xu Xinyan at Xu Pingjie ang kaangkan nilang babae sa akademya ng Yunlo. Noong araw ding yun, nagtungo ka sa kawanihan ng himig. Nagpanggap ka bilang si Yang Ling at naghandog kay Fu Xiang. Pagkatapos nun, bumili ng dalanda ng mag-amang Xu sa harap ng kawanihan. Noong 16 na araw, maaga kang tumungo sa tanghalan. Nilagyan mo ng gamot ang inumin ni na Xiao Hudie at Xiao Haitang. Pagkatapos noon, nagtungo ka sa tahanan ni Zhou Li at dinukot ang 4 sa kanilang mga kasapi. Pagkatapos nagpanggap naman kayong dalawa ni Xu Pingjie bilang mga kotsero. Binangga niyo ang karwahe ng anak sa labas ni Maharlikang Weibo at dinukot niyo siya. Pagkatapos noon,
Nagpanggap kang lasing doon sa loob ng lihim na silid. Nagpalipas doon ng oras at gabi ka nang umuwi. Nilansi mong ikalawang ministro ng buwis at dinukot ang anak ng Maharlika. Nararapat parusahan ng kamatayan ang buong angkan mo dahil sa iyong ginawa. Teka, sandali. Bakit ako sinusundan ng Night Guardians? Hepe lang naman ako ah. Hindi ko maintindihan eh. Sandali. Nakita na nila ang mga nangyari, pero hindi nila ako pinigilan. Bakit wala silang ginawa? Ngayon, may nais ka pa bang sabihin? Sige, aamin na ako. Ako nga ang may pakana ng lahat. Pero wag po kayong mag-alala. Ililihim ko ang tungkol doon. Walang makakaalam nun na kahit sino. Anong ibig mong sabihin? Sinundan yung mga galaw ko, ngunit hindi niyo ako pinigilan. Kaya naisip ko na ang mga kalaban sa politika ni Ministro Joe ay walang iba, kundi mga gabay ng gabi. Sinabi ko sa'yo, matalino siyang tao. Mukhang hindi naman. Sinusubok ka lamang namin ngayon. Dahil kung nagpakita ka ng kahinaan ng loob o natalo ang kaisipan mo dahil sa mga katibayang yon, wala kang ibang tatanggapin kundi kaparusahan. Ngunit ngayon ang nakalaan para sa iyo ay paanyayang sumapi sa mga gabay ng gabi. Sa mga gabay ng gabi. Nais niyo akong maging kasapi. Prinsesa, si Shuchian, kinuha ng mga gabay ng gabi. Tama ka. Iminungkahi ka sa amin ang unang prinsesa. Yung unang prinsesa? Si Waiching? Narito na ang mahal na prinsesa! Siya ba yun? Pinuno, mauna ka na. Bakit niya ako minungkahi? Sumusunod lang kami sa utos nila. Kung may nais kang malaman, tanungin mo si Pinunong Wei. Mangyari isa lamang ito sa mga dahilan. Matalino kang tao. Napatunayan yon sa kasong pandaraya sa pulis. Ngunit may sarili kaming batas na sinusunod. Pagdadalisay ng chi ang pinakamababa. Marami ka pang gagawin. Oh, tama ka. Kaya nais ka naming subukin. Ngunit tila yata, pinatunayan mong muli ang iyong sarili. May oras din si Ministro Joe. Inaasikaso na namin ang tungkol doon. Pinabilis mong trabaho namin dahil sa paglutas mo ng suliranin. Ah. Napansin niyo pala ang kakayahan ko sa paglutas ng suliranin? Pinahahalagahan namin ang husay mo at lakas ng iyong loob. Chanro, gaya ng napag-usapan natin, ako ang hahawak sa kanya. Kaya kung maaari lang, iwan mo muna kaming dalawa nang makapag-usap. Ikaw ang dapat na magpasya. Sa akin mo ba nais o sa kanya ka? Pareho kaming mga gabay na ginto. Pantay kami ng kapangyarihan. Paglilinang lang ang kanyang nais, wala siyang panahong turuan ka. Kung akong pipiliin mo, matututukan talaga kita. Marahil ilang taon lamang ay magawa mo ng manahin ng balabal ko. Salamat sa mga papuri mo sa akin. Pero dun sa kaso sa pandaraya sa buwis, binigyan ako ni Pinunong Yang ng isa pang pagkakataon. Di ko malilimutan ang kabutihan niya. Kaya siya ang nais kong magturo sa akin. Tiyak ka na ba sa pasya mo? Wala siyang panahon sa'yo. Marahil ay ipaasikaso ka lamang niya sa isang gabay na pilak. Chanro, halata naman na
Hindi siya natutuwa sa pamamaraan mo sa mga bagay. Ano bang pakinabang ng pagmana sa balabal mo? Ano bang halaga ng lagi mong pagsama sa kanya? Inuubos mong iyong oras sa pagwasak ng mga kordong gulugod at bungo ng mga tao. Nakakatakot siya, di ba? Oo, tama ka. Sinabi na wag mo akong tawaging Chanro. Upo. Ako si Yang Yen, gabay na ginto. Ako ang magiging pinuno mo sa hinaharap. Sige. Maari mo akong tawaging pinunong Yang. Kung hindi ka sanay, maaari ring Yen o kaya Yang. Ano man ang iyong naisin. Iyan... Yan na lang. Ang talino mo. Gamit ang kakayahan mo. Mapapasa iyo ang buong kabisera ng Dafong pagkatapos mong sumailalim sa aking pagsasanay. Tungkol sa pangunahing tungkulin ng mga gabay ng gabi, susubaybayan natin ang mga pinuno at iingatan ang kabisera. Higit mo yung mauunawaan sa paglipas ng panahon. Tutulungan kitang baguhin ang iyong pagkakakilanlan at kung paano yun gagawin at mamaya, ipapakilala na kita sa magtuturo sa iyo. Sige. Pinunong yan. Ipauubaya ko na sa inyong dalawa ang iba. Tulungan niyo siyang maunawaan ang kabuuan ng pagiging gabay. Opo. Opo. Iyan... Ingat ka. Song Ting Fong. Juguang Xiao. Aba, ang husay mo ah. Ngayon kasamahan ka na namin agad. Mga pare, gabayan niyo ako sa mga susunod na araw, ha? Hindi naman mahirap maging pinuno si Yen. Kaya lamang hindi nakakatuwa kapag nalagay ka sa bulwagan ng Chunfang, katulad namin. Bulwagan ng Chunfang. Di ba maganda ron? Hindi naman sa ganun. Ngunit kailangan nating mag-ingat pag naroon na tayo. Kuha ko na. Kailangan mong makita mula sa itaas upang higit na maging maliwanag sa'yo lahat. Takot ka sa matataas na lugar? Hindi. Nag-bungee jump ka na? Ano yun? Hindi yun ang punto. Ngayon, tingnan mo. Puting manggagawa ang kumakatawan sa pinakamababang uri sa mga gabay. Walang malinaw na tungkulin. Sa kanila nakaatang ang mga gawain dito. Ang susunod, mga kawani, sila ang nagtatala at nag-aayos ng mga sipi ng talaan. Mga gabay na tanso, isa sa mga opisyal na tungkulin. Nagsisiyasat sa mga kaso at umuhuli sa mga pinaghihinalaan. Kami ang umaharap. Hala! Hulihin niyo, may nakatakas dun, oh! Nako, huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa ganyan. Gabay na pilak. Katulad siya ng isang general. Nakita mo na ang kapangyarihan niya. Magsasayang lang kami ng lakas na hulihin yan. Ayan. Pagkatapos ng gabay na pilak, gabay na ginto ng sunod. Yun ang pinakamataas na tungkulin sa aming samahan. May 12 gabay na ginto sa lungsod ng Dafong at tuwiran silang sumusunod sa kautusan ni Pinunong Wei. Yun na ang lahat. Kung may nais ka pang malaman, magtanong ka lang. Bago ka maging kasapi, may isa pang dapat daanan, ang pagsuri ng katangian. Pagsuri ng katangian. Tama, si Pinunong Wei ang pumili ng mga pagsubok. At yun ay tungkol sa talas ng isip, lakas at kalooban. Sandali lang. Langit na ba yan?
Pinunong Song. Sige na. Inatasan kami ni Pinunong Yang na subukin siya. Ito ang pagpapadalisay ng lakas. Lampasan natin yon. Talas ng isip muna. Ang isa sa mga kahong yan ay walang laman, habang ang isa ay meron. Maaari mong tanungin ang isa sa aming dalawa, ngunit isang katanungan lamang ang pinapayagan. Isa sa amin ang nagsasabi ng totoo, ang isa ay hindi. May 15 minuto ka upang lutasin to, ngunit hindi ka bibigyan ng pahiwatig. Ayon kay Pinunong Wei, laro lang ito. Ngunit ang nakasagot lang ng tama, kaunti lang. Nung maisip ko ng tamang sagot, lagpas na ako ng 15 minuto. Usap-usapan na mga gabay na gintulang ang nakalutas nito sa loob ng 20 hininga. Sige, nais kong subukan. Simulan na. Anong sasabihin mo kung ikaw siya? Walang laman. Yan ang may laman. Gaano katagal? 3 hininga. Tayo na. Doon sa itaas. Narito ang salamin ng kalooban. Wala kang dapat gawin, ngunit kailangan mo tong tandaan. Sundin mo ang iyong puso. Mababawasan ka ng puntos kung mapagpanggap ka. Puntos? Oo. Para saan? Ano ba sa palagay mong saysay nito, ha? Ang mga puntos, 1, 2, 3, 4. Madali kang turuan kung mataas ang makukuha mo. 2 ako. 3 siya. Pasado pa rin. Palakol ng langit. Naglalarawan sa landas ng mandirigma. Hinahati ang anumang pagsubok at paghihirap. Ang salamin ng kalooban! Ito yung... Salamin ng kalooban. Pinapakita niya ng lagay ng puso mo. At ayon dyan, landas ng mandirigma ang hanap niyan. Sundan mo lang ang puso mo. Kung manhid ka, umakyat na tayo. Tayo na. Sino naman siya? Siya ang ninunong nagtatag ng 3 pangkat. Siya rin ang nagtatag ng mga pinuno ng Dafong. Hindi mo siya kilala? Akala ko siya yun. Di ko rin alam eh. Tuloy na tayo? Doon ang daan, di ba? Teka, sandali lang. Huwag kang... Palagay ko, hindi mo rin siya kilala. Pakilala mo siya. Tribulto ng banal na siye. Siya ang nagtatag nitong akademya ng Yunlu, pangunahing pantas ng akademya. Inalay niya ang kanyang kaalaman sa pagtuturo at pinasang karunungan niya sa mundo. Isinulong niya ang pangunawa at mabuting adhikain. Sinusunod niya ang tuntunin ng pagkatuto bilang pundasyon ng tao. Nasa loob ng kahon na ito ang pang-ukit ng banal na siye. Ito rin ang kayamanan ng Yunlu. Ginamit niya yan upang tiyakin ang katahimikan at katatagan ng Dafong. Ito ang kayamanan ng Yunlo, hindi ba? Bakit ito narito sa loob ng yaman? Sapagkat huwad yung hawak mo, ang tunay na ginamit niya, nakatagong mabuti sa Yunlu. Makinig ka, makapangyarihang bagay yan. At tumutugon yan sa iba't ibang tao. Walang hanggang kapangyarihan yan. Mabuti at naingatan yan ng Yunlu. Hoy! Ano ba yung ginagawa mo? Alam mo bang 1,000 taon nang di nagagalaw yan? Mula nung yumawa ang banal na siyen. Songsong, pupwede bang sa akin na lang to? Magandang laruan to ng bata. Sige na, Salamat. may isa pa ako rito. Songsong, ako na lang ang natitira. Dapat pa ba nating ituloy ito? Yung pagyuko, hindi mo pa nagagawa. At di mo natapusin dito. Di ko kasi ugali ang yumuko eh. Ginagawa ko lang yun sa mga magulang ko, pero hindi sa iba. Matapang ka. Nung isinama ni Pinunong Wei ang pagsubok na ito, ang sabi niya, ang hindi yumuko matapos ang 4 na pagsubok ay masamang nilalang. Paalisin at bigyan ng 1,000 sugat. Ano? 1,000 sugat? Ganun nga. Kung nais mo yung maranasan, hindi ka namin pipigilan. Sige, guwang siya. Tayo na. Teka, sandali. Biro lang yun. Ha? Eto na, susubukan ko na yung gagawin ko na. Oo na, sige na. Akyat na ako doon ngayon din. Mabuhay ang kamahalan! Mabuhay kayo! Buhay na walang hanggan! Songsong, sapat na ba tong katapatan ko?
O kailangan masimuko pa ako rito? Shuchian, maaari ba umayos ka nga? Lumuhod na ako. Bilisan nyo na, isulat nyo na. O sige na, Guang Xiao, isulat mo na. Maaari mo kaming lokohin, ngunit hindi ang salamin. Sinabi ko na sa'yo, ipapakita ng salamin ang kalooban ng totoong nasa puso mo. Makikita sa salamin pag di ayon sa paniniwala. Ha? Ba't ganun? Lumuhod na ako. Teka. Ngunit nakaluhod na ako ah. Ganyan pala ako kagaling umarte. Anong sinasabi mo, Shuchian? Tingnan mo ako. Dali. Ayan, nakita mo yan? Kailangan mo talagang mapagkumbaba, tulad namin. Sinong tinutukoy mong namin? Sumikat ang araw at maliwanag ang langit. Magandang magmasid kaysa magbasa ng aklat sa loob. Tama ka, at walang magandang aklat na mababasa ngayon. Ang narinig ko, may nakuhang aklat ang kawanihan ng dalubdalaan. Nakatala roon ang diwa ng lahat ng bagay sa langit at lupa. Nakatatawag ng pansin. Pagkakataon nga naman na ang sumulat ng aklat ay si Shuchian. Siya ba yung bagong gabay na tanso? Siya nga. At ako ang humahawak sa kanya. Amain, maaari bang sakin na siya? Chandro, lagi kang kumikilos na mag-isa. Bakit bigla nagbago ang isip mo? Pinunong Wei, tunay na mapagmasid kayo. Maaaring sa iyong palagay, may hinahong tao si Ro. Ngunit sa tuwing mayroon akong nais turuan o mayroon akong nais gawin, nagiging ganyan siya sa akin. Makikipaglaban siya sa akin at lahat ng uri ng paraan gagawin niya magtagumpay lang. Pakiusap, Pinunong Wei. Wala akong sinabi sa inyong alaga. Tulungan niyo ako. Hindi mo siya amain. Ah, nakalimutan ko. Yang yan makinig ka mabuti. Pag tinawag mo pa akong Ro, dudukutin kong gulugod mo at ipakakain ko yun sa mga aso. Ganon ka rin niya tawagin, di ba? Maaari niyang gawin yun, ngunit hindi ikaw. Amain, nakikita niyo naman. Tunay ngang pinagdidiskitahan niya ako. Pinunong Wei, ito ng mga bunga ng pagsubok at pagpapatala ng bagong gabay na tanso. Maaari nyo nang suriin. Chanro, gaano katagal mo nga nalutas ang unang pagsubok? 15 hininga. Si Yang Yan inabot siya ng 19 na hininga. Si Shuchian, yung baguhan na gabay, inabot ng 10 hininga. Hindi na masama. Mabilis niyang nalutas ang pandaraya sa buwis at sa talino niyang yon, hindi na ako nagugulat. Mukhang nahilo pa ang kawani at naitala yun bilang 7 hininga. Paano yun nangyari? Amain, italaga niyo siya sa akin. Sayang nga lang, mukhang huli ka na. Hindi siya yumuko sa anumang 4 na palapag. Tunay ngang hambog siya. Nagbago ng isip ko. Gabay na Yang. Sayong-sayo siya. Amain, ano gagawin natin sa masamang nilalang na tulad niya? Nasaan na siya ngayon? Sila ng mga kasama niya, nasa ika-6 na palapag. Sinabi ito ni Pinunong Wei nung ginawa niya ang mga pagsubok na kung sino mang hindi yuyuko matapos ang 4 na pagsubok, masama siyang nilalang. Ngunit bibigyan pa rin sila ng huling pagkakataon. Kaya nga ginawa ang ika-5 silid. Ngunit wala pang pumapasok doon. Sa palagay ko nga, ikaw pa lang ang ikauna. Song-song, Hmm, huwag mong sabihin salamin ng kalooban lahat yan. ganun nga. Walang saysay ang pagpapanggap sa harap ng mga salamin na yan. Tulad ng patakaran, may 15 minuto ka. Huwag mong sayangin. Kumato ka kapag tapos ka na. Alam ko na ang gagawin. Kaibigan, kaya mo yan. Sikapin mong mabuhay.
Matapos pumatay ng 100,000 hepe at kawal, umaalingasaw pa rin sa dugo ang tabak sa kanyang baywang. Sa kanyang pagbalik, hawak niyang gintong pamalo at ni isang pinuno hindi nakapagsalita. Si Pinunong Wei, mukhang gustong hawakan ng hukuman. Pero hindi ako interesado sa kapangyarihan. Gusto ko lang makahanap ng lugar para sa sarili ko kung saan ako mabubuhay ng tahimik. Ay, hindi. Huwag ka matakot. Kailangan mo huminahon at mag-isip ng mabuti. Ang trabaho ng mga gabay, bantayan ng mga pinuno. Yun ang tinutukoy ng tula. Ang katapatan sa paglilingkod at pangingibabaw sa mga pinuno. Hindi ito paligsahan. Tumatawag ito ng pakikiramay. Kung ang tinatawag nilang masamang nilalang ay tunay ngang masamang tao, hindi niya magagawang sumulat ng tula ng pakikiramay ng sapilitan sa loob nitong silid. Ibig sabihin, patunay lang yun na may pag-asa pa siya. Kaya handa siyang magbigay ng huling pagkakataon. Gusto mo akong magpakita ng pakikiramay? Yun ang ipapakita ko sa'yo. Matiwasay kang nabubuhay mula sa sakripisyo ng mga tao. Madaling alipinin ang karaniwan, ngunit hindi malilinlang ang langit. Kung ganon sinasabi ng hepeng yon na nabubuhay siya sa pasahod ng mga tao at hindi sa angka ng imperyo, tampalasan. Yang Yen, ano sa palagay mo? Ang totoo, hindi ko alam. Malalaman niyo kapag naitaguyod ang antas niya bilang gabay na ginto. Amain, sa tingin niyo ba, kakayanin niya maging gabay na ginto? Hindi yun magiging banta hanggat siya'y mandirigma. Ang 3 pangkat may kinabibigkisang patakaran. Ang mga manggagaway nakatadhana lang sila sa lupa, pangkukulam at lason din. Tanging ang landas ng mandirigma ang pinakadalisay sa lahat. Ayoko sa mga lumalabag sa batas gamit ang kapangyarihan, ngunit aaminin ko sa inyo, ang mandirigma na higit na suwail, higit na matapang at masigasig. Wala silang kinatatakutan o ginagalang. Sa ganoong paraan nila, mapapabagsak ang langit at lupa. Likas silang mailap at mapaghimagsik. Bayani ang mga mandirigmang may malasakit. Ang tunay na bayani, lingkod ng bayan ng tao. Sige na, mag-ingay ka na. Bilis. Songsong, Bilis na, mag-ingay ka na riyan. Songsong. Ano? kailan ba lalabas yung resulta? Ipinasa ko na, huwag kang mainip. Maghintay ka lang dyan. Oh, Nandito ka pala. Jojo, lumabas na yung resulta. Hindi pa. Sabi ni Pinunong Yang na linisin ang iyong isipan. Linisin ang aking isipan? kapag ikaw ay ganap ng kaisa sa amin, bibigyan ka ng pagkakataong palakasin ang iyong kapangyarihan gamit ang gamot namin. Ang paliguan! Ano bang paliguan yan? Parang walang hanggan ah. Diyan ka maliligo. Lilinisin niya ng aking isipan? Guang Xiao, $150 tael ito. Salamat sa pagbili.
Ay, sandali lang. Jojo, wala akong dalang salapi. Teka, wala akong darong halaga. Ba't binubuhos mo lahat sa paliguan? Nananamantala naman kayo Wala rin kaming salapi. 5 tayo lamang kami kada buwan. Akala mo ba nais naming maging mga gabay? Ginagawa namin to para makabayad sa utang. Naibuhos na lahat. Bahala ka na. Basta kayo maligo dyan. Di ako magbabayad. Sandali, biro lang yun. Bayad yan ng bulwagan. Ituring mo yung handog para sa mga baguhan. Ayos. O, mukhang handa na to. Shoot yan. Huwag kang mahihiya. Sige na, tanggalin mo na ang iyong kasuotan. Oo, yung bilis mo ah. Gawin na natin? O, sige. Yang yan, bibigyan kita ng gabay na pilak kapalit ni Shu Qian. Anong akala mo sa akin, Mangmang? Madaling humanap nun, ngunit mahirap makahanap ng isang tulad niya. Buong araw kang nagsasanay, wala kang oras sa kanya. Sige, 2 na. 2 gabay? Kahit 100 pa yan, hindi ako papayag. Wala nga akong oras, ngunit may magsasanay sa kanya para sa akin. Nasa gawain lahat ng mga gabay mo, walang gagawa. Doon sa bulwagan ng Chunfang, alam mo bang marami akong mapipili doon? Sa bulwagan ng Chunfang? Si Liu Chun ba? Paano naman niya mapagtsatsagaan si Shu Qian kung labis siyang mapili? Tinitiyak ko, magkakagulo doon sa mga susunod na araw. Hindi, ayoko. Liu Chun, makinig ka. Uno ang nakuha niyang puntos. Kailangan mo siyang turuan. Kinakausap kita. Ano, sinusumpong ka na naman ba? Oo, tama ka sa sinabi mong yan. Panturukot, pakikipagsabuatan sa talugtalaan at walang respeto sa batas. Hindi ko siya nais turuan kahit na isa siyang magaling na estudyante. Gabay na gintong yang. Ikaw, bilang alagad ng batas, dapat mo siyang patalsikin dito bilang babala sa iba. Sa ngayon, ikaw ang nais kong patalsikin! 10 araw, yun lamang. Pagbalik ng tagapangalagang si Zhang, ililipat ko yung estudyante sa kanya. Kahit isang araw, ayoko! Liu Chun! Iwan niyo kami. Liu Chun, ano ka ba? Ganito mo ako itatrato? Ako na pinsan ng asawa mo. Sige, sasabihin ko na lang ito sa pinsan ko. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang dahilan kaya ako napahiya sa mga gabay na ginto dahil sinaway ako ng nakabababa sa akin at magbibitiw na ako sa akin tungkulin. Sandali! Ay, seryosong usapan ito. Bakit mo dinadamay si Ying dito? At bakit naman hindi? Pinsan ko siya, hindi ba? Inaapi ng asawa niya ang pinsan niya, kaya ipagtatanggol niya ako sa iyo. Ilang araw na siya nagagalit sa akin. At saka, dadagdagan mo lang ang galit niya. Paano ako makakauwi niya? Ano to, uuwi ka pa? Kaisa ka sa mga narito, kaya hindi mo kailangan ng tahanan. Kalimutan mo na yun. Kailangan nating itaguyod ang batas at katarungan. Magandang relasyon, mapagmahal na asawa, kalimutan mo na ang lahat ng yun. Pinagagawa mo ang isang bagay na labag sa akin prinsipyo. Hindi mo dapat dinadami ang sarili kong buhay sa tungkulin ko. Ito talaga. Kalimutan mo na. Ay, ano bang dapat kong gawin? Kasi... Kalimutan mo na ang lahat ng yun. Oo na. Sige na, pumapayag na ako. 10 araw lang. Tama nga ako. Napakamaunawain ang bayaw ko sa pinsan. Mapalad ang pinsan ko dahil ikaw ang asawa niya. Halika, ipapakilala ko na siya sa'yo. Teka, sandali lang. Ano? Bakit na naman? May natanggal na sinulid. Ipagamot mo na nga yung sakit mo yan. Tayo na. Pinunong yang, amo. Kumusta na siya? Ayan, Pinuno. Kapapasok pa lang niya. Marahil nasa unang siklo pa siya. Kung ganon, ako'y babalik na lamang. Ikaw ang sisingilin ko sa ginamit niya rin, ha? Sandali. Wala ka namang ibang pagkakaabalahan. Bakit ka nagmamadali? Aabutin pa ng 10 siklo ang pagdaloy ng gamot na yan sa kanyang katawan upang maging mabisa. Ayoko maghintay dito ng napakatagal. Bata pa ako, marami pa akong kailangan gawin. Talaga? Ikaw? Bata ka pa? Ikaw...
Isang siklo lang siya. Ang ganito pala ang pagdadalisay ng Chi. Sa kalagayan ko ngayon, mas lumakas pa ako ng 10 beses.